Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dino. Taong 1968, Arayat, Pampanga. Mamumundok itong si Dino. Labas-masok na siya noon sa bundok ng Arayat, kaya sa murang edad, kabisado na niya ang lahat ng pasikot-sikot dito. Minsan nga, hindi na siya sinasamahan ng tsuhi niya kapag nangunguha siya ng mga ibon. Kabog ang pangunahing pakay niya sa lugar na yon. Gawa ng napakasarap kasi nito kung uulamin. Yun din ang hilig ng kanyang mga kapatid, kaya kapag hindi siya nakakahuli ng baboy ramo, nagpapagabi siya sa lugar na yon. Napakadali na para sa kanya na manghuli ng ganoong hayop, lalo pat alam na niya kung saan naninirahan ang mga ito. Nakakabaha lamang magpaabot ng gabi sa lugar na yon. Sadyang wala rin naman siyang mapagpipilian. Kung uuwi kasi siyang walang dala, masasayang lang ang maghapong pinagpaguran niya. Siyempre, ayaw naman niya itong mangyari, lalo pat umaasa rin ang kanyang mga magulang sa kanya. Bagaman maraming beses na rin siyang pinaalalahanan ng mga ito na huwag papanhik ng bundok ng nag-iisa, di niya yun nagagawa. Kalimitan kasi, may mga trabaho sa baryo ang tsuhi niya, kaya hindi naman niya mapilit ang mga ito na sumama. Wala ring panahon ng tatay niyang mamundok, gawa ng abalang-abala yon sa pagpapanday ng mga bahay sa sentro. Dahil dito, sa halip na manatili sa kanilang tahanan at maghintay ng rasyon ng kanilang ama, pinili niyang dumiskarte ng pansarili niya. Tatag ng loob lang ang baon noon ni Dino tuwing umaakit siya sa bundok Arayat. Minsan kampante siya dahil may mga nakakasalubong siya sa daan, pero madalas doble-doble ang kanyang pag-iingat dahil alam niyang nag-iisa lang siya sa lugar. Awa naman ng Diyos, tumagal siya ng 6 na taong kakapamundok nang walang nangyayaring kakaiba sa kanya maliban sa matuklaw ng ahas at habulin ng mababangis na hayop. Dahil sa ganoong pangyayari, unti-unti siyang naniwala na baka hindi nga totoo ang kanyang mga naririnig ukol sa lugar na yon. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanyang paghahanap buhay. Ang kaso lang, pagpasok noon ng buwan ng Abril, ilang linggo bago sumapit ang Biyernes Santo, marami siyang napansing signus na tila bang pumipigil sa kanya na umakyat ng bundok. Ang unang napansin niya noon ay yung pagpupumilit ng bunso niyang kapatid na maglaro sila. Ayaw na ayaw siya nitong umalis sa tabi nito, kaya panayang pag-iyak nito sa oras na napapansin nitong palihim niyang inihahanda ang kanyang mga gamit. Hindi lang yun, sapilitan din siya noong isinama ng tsuhi niya sa baryo. Ang kaso lang, hindi siya pumayag. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon na nga tuluyang nagpaalam itong si Dino sa kanyang ina. Wala na ring nakapigil sa kanya, kung kaya't nakaalis siya ng matiwasay sa bahay nila pagkatapos ng mga kaganapang yon. Sa pagtahak naman niya ng daan, napansin niya ang malakas na hangin na umiihip sa bundok ng Arayat. Makulimlim din noon ang langit, kaya kahit 9:00 na ng umaga, pakiramdam niya 5:00 pa lang. Maya-maya pa, nang makalapit na siya sa paanan nito, bahagya naman siyang natigilan nang may makasalubong siyang grupo ng mga mamumundok na nagmamadaling lumalayo sa lugar. Akala niya nung una, tapos na ang paninila ng mga ito. Pero pagtanong niya rito, nagulat na lamang siya nang ilahad ng kausap niya ang tungkol sa naranasan nila. Ayon dito, kakarating lang nila sa Arayat nang bigla nilang mapansin ang isang malaki at kakaibang hayop. Naninilaw ang mga mata nito, tapos may sungay itong nagkasanga-sanga na. Parang taong pinaghalong usa ang wangis nito, at ang buong katawan naman nito binabalot ng makapal na balahibo. Pagsilay naman sa kanila ng nilalang na yon,
bigla naman itong umatungal ng napakalakas, dahilan para magsipulasan ang lahat ng hayop na kasalukuyang nakapalibot dito. Nagsimula na rin yung sumugod sa kanila, kaya wala na silang nagawa kundi ang tumakbo pababa. Matarik man ang daan, mabilis nila itong tinahak. Dagdag pa ng kanyang kausap, may isa silang kasama na sa sobrang pagmamadali, nahulog ito sa matarik na parte ng bundok. Di na rin nila ito nagawang matulungan pa dahil mas inuna nila ang mga kaligtasan nila. Pagkalahad naman ito ng mga bagay na yan, mariin naman siya nitong inabisuhan na wag na roong pumunta. Mariin din itong inilahad, hindi sila nagbibiro sa kanilang mga nakita, kaya hangad nilang wala ng ibang mapahamak. Nang marinig naman ni Dino ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang pinagmamasda ng bundok. Sa kabila rin ng narinig niyang istorya, wala siyang naramdamang takot. Sa halip ang pumasok sa kanyang isipan noon, nais niyang makita ang nilalang na yon. Gusto niya kasing malaman kung nagsasabi ba yun ng totoo o pinagdidiskitahan lang siya ng mga ito. Siyempre, ayaw din niyang maging katatawanan ng grupo, kaya kahit hindi siya kumbinsido sa naging kwento nito, pinili niya itong huwag pakinggan. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang iniwan ng mga panauhing yon. Nang mag-isa na lamang siya sa lugar, sa halip na bumalik sa baryo, lakas loob niyang tinahak ang daan papasok dito. Habang lumalapit sa paanan ng arayat, mas lalo pang tumitindi ang nararamdaman niyang kakaiba. Sa mga oras na yan, kahit walang nagmamasid sa kanya, pakiramdam niya maraming matang nagmamanman sa kanyang mga kilos. May parte na rin sa isip niyang nagsasabing bumalik na siya, ngunit pilit pa rin siyang umuusad patungo sa pinakalooban nito. Hindi naglaon, nagulat na lamang noon si Dino nang mapansin niyang parang kakaiba na ang lugar na tinatahak niya. Yung mga puno doon, bagong-bago sa kanyang paningin, maging ang huni ng mga hayop na kanyang naririnig. Kalahating oras pa ang lumipas. Sa hindi malamang dahilan, napadpad siya sa isang malawak na patag kung saan sa pinakagitna nitong bahagi, nakasilay siya ng isang mayabong na puno na hitik sa bunga. Maraming hayop din ang nakapalibot sa punong yon, at sa estado ng mga ito, parang tinawag yon ng kung anong nilalang. Maya-maya pa, pagbaling naman niya sa isang malaking tipak ng batong nasa gilid nito, tumambad sa kanya ang nilalang na tinutukoy ng mga nakasalubong niyang mamumundok. Masaya yung nagpapakain ng mga ligaw na hayop, at sa estado ng nilalang na yon, parang hindi naman ito gaanong mapanganib. Dala naman ang kanyang kuryosidad, tahimik lang niya itong pinagmasdan sa lugar kung saan niya ito unang nakita. Di na rin niya piniling magtago pa, gawa ng sawangis ng nilalang na yon. Alam niyang napakatalas ng pandaman nito. Konting kilos lang, paniguradong matutunto nito ang kanyang kinaroroonan. Habang nakatayo siya, pilit naman niyang tinatago ang takot na kasalukuyang namumutawi sa katawan niya. Dahil dito, pakiramdam ni Dino noon, napakabagal ng pagtakbo ng oras. Nang mapagtanto niyang hindi siya gaanong nabibigyan ng pansin ng nilalang, doon na siya dahan-dahang umatras. Nang medyo malayo na siya sa kinaroroonan nito, agad naman siyang naghanap ng daan na pwede niyang tahakin papalayo. Mabilis at tahimik ang naging paglalakad noon ni Dino sa paniniwalang tuluyan niya na itong matatakasan. Ang kaso lang, pagdating niya sa dulong parte ng daang tinatahak niya, muli niyang nasilayan ang nilalang na yan na may kasama ng isang babaeng sayad hanggang lupa, ang kulay ginto nitong buhok. Nakasuot din ito ng napakaputing saya at ang kutis nito mala porselana ang kinis. Napakasaya rin ng nilalang na yan habang nagpapakain ng mga galang hayop na nakapaligid sa kanila.
Noong una, hindi pa siya nito nagagawang mapansin. Pero kalaunay masaya na rin yung tumitig sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, nasipat niya ang nilalang na yon na panayang pagkampay, indikasyon na pinapalapit siya nito. Nang mapagtanto naman yon ni Dino, halos hindi na rin niya namalayan ang paghakbang ng kanyang mga paa. Nagulat na lamang siya noong mga oras na yon nang mapansin niyang magkaharap na pala sila. Pagsilay naman niya ng malapitan sa dalaga, unang tumambad sa kanya ay ang malarosas na amoy nito. Marami ring paro-paro ang pumapaikot dito, kasama ng iilang mga insektong may mga nagliliwanag na tiyan. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, narinig na rin niyang magsalita ang dalaga, pero sa mga unang salita nito sa kanya, hindi niya pa yun gaanong nauunawaan. Makalipas pa ang ilang minuto, unti-unti na ring lumilinaw ang mga katagang inilalahad nito. Ayon sa nilalang na yan, hindi sila mabangis sa mga taong may pagpapahalaga sa kalikasan. Ngunit kapag ang kaharap nila ay walang respetong ipinapakita sa mga nilalang na naninirahan sa bundok, hindi rin nila ito papakitaan ng awa. Matapos naman itong mabanggit ang mga katagang yan, agad naman itong itinuro sa kanya ang isang lalaking kasalukuyang ginagamot nung nilalang na may kahindik-hindik na itsura. Sa sobrang pangit ng anyo nito, inakala nga ni Dino isa yung demonyong nagkakaroon ng pisikal na anyo. Ngunit base sa mga salaysay ng dalaga, nalaman niyang alaga pala ito ng nilalang na yon. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, napag-alaman niyang ang kanyang kaharap pala ay ang diwata ng Arayat. Maraming pangalan ng diwatang yon, at isa ito sa pinakamalakas na diwata na kasalukuyang namamahala sa lahat ng lupain at mga kagubatan. Nabanggit din ito sa kanya na ang lupang kinatatayuan niya ay isang banal na lupa. Bibihira lang ang taong nakakarating sa lugar na yon, kaya ituring niyang mapalad ang kanyang sarili. Naniniwala rin ng diwata, may dahilan kung bakit siya doon napadpad. Matapos naman itong mailahad sa kanya ang mga bagay-bagay, doon na nito dahan-dahang ibinuka ang kaliwa nitong palad kung saan doon niya nakita ang isang berdeng ugat na halos gahinto-turo lang ang haba. Nakapulupot yon sa isa pang ugat at sa estado nito parang buhay ito. Maliban kasi sa yon ay pumipintig, pansin na pansin din doon ni Dino na gumagapang yon ng bahagya sa oras na binibitawan ito ng diwata. Matapos naman yung maipasilay sa kanya, nasambit ng dalaga na ang bagay na yon ay isang mutyang nagmula mismo sa kanya. Wala itong tiyak na pangalan. Gawa ng lahat ng abilidad na may kaugnayan sa kalikasan ay pwede nitong matangan. Mabibigyan din ng kapamahalaan ang sinumang magtangan nito na makontrol ang nilalang na una niyang nakita. Nang marinig naman ni Dino ang sinabi nito, di naman niya maiwasang magtanong ukol sa nais nitong ipagawa sa kanya. Base kasi sa pananalita ng nilalang, alam niyang may misyon itong nais ipagawa. Pagkarinig naman ng diwata sa kanyang sinabi, bigla namang sumeryoso ang pagmumukha nito habang inilalahad sa kanya ang nalalapit na panahon ng kadiliman sa lugar nila. Mariinding inilahad ng diwata, siya ang napili nito upang kumalaban sa mga nilalang na yon. Wala rin siyang karapatang tumutol sa pasya nito, gawa ng kapag tinanggihan niya ang alok nito, marami sa kanyang mga kadugo ang mamamatay. Nang marinig naman yon ni Dino, hindi na rin niya napigilang kunin ang iniaabot nitong mutya. Paglapat naman ng kanyang palad dito, mabilis itong bumaon sa kanyang balat hanggang sa tuluyan na itong nawala. Ang naiwan lang ng bagay na yon ay ang marka nito kasama ng kulay berdeng liwanag na madalas niyang mapansing dumadaloy sa kanyang mga ugat.
Matapos naman niyang gawin ang iniutos ng diwata, agad naman niyang napansin ang pagsambit nito ng mga orasyon. Nagsimula na rin yung kumumpas ng kanyang mga kamay at sa isang iglap lahat ng nakikita niya sa paligid bigla na lang naglaho. Umiikot din ang kanyang paningin hanggang sa kalaunay napansin niya na nasa paanan na pala siya ng bundok. Napakaaliwalas na rin ang kalangitan at wala na gaanong umiihip na malakas na hangin. Sa kanyang tabi naman, naroon ang bungkus ng mga kabug na buhay pa at pawang kakatali pa lang. May 2 baboy ramuring ibinigay ang diwatang yan na sa isip-isip ni Dino, parte ng naging kasunduan nila. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman niyang pinasa ng mga ito para makauwi na. Pagdating niya sa bahay nila, bumungad ang kanyang mga magulang na kasalukuyang nagpapahinga na. Nang mapansin naman ito ang kanyang pagdating, di naman napigilan ng tatay niya na lumapit. Pagharap naman nilang dalawa, may hinahon naman yung nagtanong sa kanya kung saan siya pumunta. Dagdag pa nito na 1 araw siyang hindi nakauwi sa kanila, kaya di nito maiwasang mapaisip kung ano ang pinagkakaabalahan niya sa bundok ng Arayat. Pagdududa pa noon ang kanyang ama, maaaring nagdadahilan lang siya na mamumundok. Pero ang totoo, pumupunta pala siya sa kanyang mga barkada. Nang marinig naman ni Dino ang sinabi nito, agad naman niyang ipinasok ang mga nakuha niyang hayop. Pagsilay naman doon ng tatay niya, di na yun nakapagsalita. Sa halip na nahimik na lamang ito habang hinihintay ang kanyang magiging kwento. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, kahit papaano naunawaan na nito ang mga bagay na nais niya roong iparating. Hindi naglaon, nang klaro na ang lahat, agad namang pumanhik si Dino sa kanyang silid para magpahinga. Dahil sa dami ng kanyang mga nakuha, inaasahan na niyang aabutin na naman siya ng ilang linggo bago siya makabalik sa bundok ng Arayat. Dahil dito, inaasahan na niyang mahaba-haba ang kanyang magiging pahinga, kaya dahan-dahan niya na noong pinag-isipan ang mga bagay na gagawin niya. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanyang mga pangkaraniwang ganap sa kanilang tahanan. Si Dino noon, kinugol ang kanyang libreng oras sa pakikisama sa kanyang mga kababata. Kung saan-saan sila noon pumupunta para magsaya, hanggang sa kalaunay napadpad sila sa karatig baryo na ilang milya ang layo sa bayan. Nabalitaan kasi ng isa sa kanyang mga kaibigan, kapistahan sa lugar na yon, kaya maraming tao roon ang pupunta para makisaya. Gabi rin ang plano nilang pagpunta, kaya habang maaga pa lang, nag-isip na itong si Dino kung papaano siya tatakas na hindi nalalaman ng kanyang ama. Kinagabihan noong mismong araw, habang tulog na ang kanyang mga magulang at kapatid, pasimple naman siyang pumanhik sa kusina ng bahay nila. May maliit kasi roong malulusutan at sa tingin naman niya, kakasya siya. Pagtagos naman niya sa maliit na butas, dali-dali naman siyang gumapang sa labas para hindi siya tahulan ng mga alaga nilang aso. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, dali-dali naman yung lumapit, kaya nagawa niyang makatakas ng hindi siya natutunugan. Pagdating niya sa labasan ng kanilang baryo, tumambad sa kanya ang mga kaibigan niya na nakapanggalang porma. Napakabango ng mga ito, parang pupunta yon sa kung saang eleganteng lugar. Samantalang si Dino noon, nakasuot pang bahay, tapos nakabakya pa. Naging katatawanan man siya para sa kanyang mga kaibigan, hindi ito sapat upang panghinaan siya ng loob. Ang nasa isip niya lang kasi noon, tumingin ng mga magagandang bagay sa lugar na yon. Makalipas pa ang ilang oras nilang paglalakad, narating na nga nila ang baryo kung saan malayo palang sinasalubong na sila ng malalakas na tugtugin. Dahil dito,
Labis naman yung ikinatuwa ng kanyang mga kasama. Inakala naman noon ni Dino na pangkaraniwang gabi lang yun para sa kanya. Pero pagpasok nila sa loob ng baryo, doon na niya napansin ang tila bang pagbabago ng ihip ng hangin. Sa hindi malamang dahilan, iba't ibang masasamang presensya ang kanyang nararamdaman sa lugar na yon. May mga presensya ng manlalason, manggagaway, kulam, barang, at higit sa lahat, ang presensya ng mga aswang na may mga dalang sigbin. Dahil sa naramdaman niya, di naman niya maiwasang maalarma. Ang kanyang tuwang nararamdaman noong papalapit pa lamang sila sa lugar, mabilis na napalitan ng takot at pagkabahala. Gustong-gusto na rin niyang umuwi noon pero di siya pinahintulutan ng kanyang mga kaibigan. Ayon sa mga ito, sabay-sabay sila roong pumunta, kaya sabay-sabay din silang uuwi. Upang hindi naman magalit ang mga kaibigan niya sa kanya, matyaga siyang naghintay sa gilid ng liwasan. Sa kasagsaga ng sayawan, unti-unti na ring nakikita ng personal ni Dino ang iilan sa mga nilalang na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa, nang akmang tatayo na siya, bigla naman siyang natigilan ng may umupo sa kanyang tabi na isang lalaking nasa edad 70 na. Di pa man yun tumatagal sa lugar na yon, agad namang naramdaman ni Dino ang presensya ng aswang na bumabalot sa buong katawan nito. Dahil dito, nagpumilit naman siyang lumayo doon. Ang kaso lang, bago pa man siya makadistansya sa kinaroroonan ng matanda, nahawakan na nito ang kaliwang braso niya. Napakahigpit ng pagkakahawak nito, kaya kahit anong gawin niyang pagpupumiglas, hindi siya nakakatakas. Dahil dito, walang pagdadalawang isip namang tinanong ni Dino ang matanda ukol sa kailangan nito. Subalit nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, imbis na sumagot, tumitig lang yun sa kanya ng nakangisi. Akala ng matandang yon, isa siya sa mga biktima nito noong gabi. Pero nang magsimula ng magpumiglas itong si Dino, doon na rin ito naramdaman ang mabilis na pagbago ng kanyang lakas. Maya-maya pa, nang magalit na siya ng tuluyan sa matandang yan, bigla naman itong iwinaksi ang pagkakahawak nito sa kanya na parabang may kung anong bagay itong nararamdaman sa kanyang balat. Pagsilay naman ng matanda sa kanyang palad, agad naman itong nasipat ang kulay berdeng tinta na dahan-dahang pumapasok sa kanyang buong katawan. Sa isang iglap, bigla na lamang itong naghabol ng hininga kasabay ng pagtakbo nito papalayo. Dala naman ang kuryosidad ni Dino. Agad naman niya itong sinundan para tingnan ang nangyayari rito. Pagdating naman niya sa likod ng liwasan, tumambad sa kanya ang matandang yan na panayang paglaway ng walang putol. Makalipas pa ang ilang minuto, mas lalo nitong nilakihan ang buka ng bunganga nito, dahilan para mahulog sa harapan ang isang bagay na halos gakamao ang laki. Para itong bato kung titingnan, pero hindi yun gaanong nakumpirma ni Dino dahil sa dilim ng paligid. Matapos naman itong maisukan ng matanda, agad naman yung bumagsak sa lupa, kalakip ng mabilis na pagkaagnas ng buong katawan nito. Pagsilay naman niyang patay na ang nilalang na yon, dali-dali naman siyang tumalikod para bumalik na sa kinaroroonan ng mga kaibigan niya. Ang kaso lang, di pa man siya nakakahakbang papalayo, may nasipat siyang mga tao na biglang humarang sa kanyang daraanan. Nanlilisik ang mga mata nito at sa estado ng mga nilalang na yan, hindi ito nalalayo sa lalaking humawak sa kanya. Dahil dito, sa halip na makiusap, pinili na lamang niyang umatras habang taimtim na tinatawag ang diwatang nagbigay sa kanya ng mutya. Sa sobrang pag-aalala kasi noon ni Dino, yun na lamang ang nakita niyang paraan para makaligtas sa ganoong sitwasyon. Dahil sa ginawa niya, agad namang sinagot ng diwata ang kanyang pagtawag. Ayon dito, para makaligtas siya sa sitwasyong kanyang kinakaharap,
Kinakailangan niya lang sambitin sa kanyang isipan ang mga katagang ibibigay nito sa kanya. Dapat ding magtiwala siya sa mga sasabihin nito upang hindi magdalawang isip na tumulong ang alaga nito. Nang marinig naman ni Dino ang sinabi ng diwatang yon, agad naman niyang sinunod ang lahat ng katagang kanyang narinig. Sa isip niya lang ito binanggit hanggang sa masipat niyang dahan-dahan ng lumalapit ang 7 aswang sa kinaroroonan niya. Nang ilang metro na lang ang layo ng mga ito, bigla naman yung nagpalit anyo kasabay ng mabilis nitong pagsugod sa kanyang kinaroroonan. Kitang-kita ni Dino ang mataas nitong paglundag sa ere at dahil sa bilis ng mga nilalang na yon, alam niyang hindi na niya ito matatakasan pa. Ang kaso lang, bago pa man ito makalapit sa kanya, bigla naman niyang napansin ang mabilis na pag-usli sa ilalim ng lupa ng mga mahabang sungay ng usa. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang gabay ng diwata na kasalukuyang nagwawala. Lahat ng aswang na una nitong hawakan, walang patid nitong binabalibag sa lupa maging sa mga katawan ng puno. Kahit wala na ring malay ang mga nilalang na yon, hindi pa rin ito tumitigil na parabang nasisiraan na ito ng bait. Matapos naman itong mapaslang ang 2 aswang, agad naman itong sinugod ang natitirang 5 para lipulin. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, hindi na rin nakapalagpa ang mga nilalang na yon sa alaga ng diwata. Kapag kasi nahahawakan sila nito, di na sila nito binibitawan ng may wisyo sa kanilang katawan. Hindi naglaon. Pagsilay naman itong napatay na nito ang lahat ng nilalang, agad naman itong pumailalim sa lupa kung saan ito nagpakita. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dali-dali naman siyang tumakbo patungo sa loob ng liwasan. Kahit hindi pa noon tapos ang kanyang mga kasama sa pagsasaya, nagpumilit na talaga siyang uuwi na. Wala namang nagawa ang mga ito kundi ang sumunod sa kanya, gawa ng medyo nag-aalala rin yon sa mga maaaring mangyari kung sakali mang hayaan siya nitong umuwi ng mag-isa. Habang binabagtas nila ang daan, pansin na pansin noon ni Dino ang tila bang paggalaw ng mga sanga ng puno. Hindi niya mawari kung ano ang nangyayari sa mga ito, pero base sa kanyang mga nakikita, maaaring pinoprotektahan lang sila ng mga ito. Sa paglipas pa ng mga araw, patuloy na sumusunod sa kanya ang mga ugat na yon. Ang sinasabi ring panahon ng kadiliman ng diwata, hindi na dumating pa. Ang nilalang kasing inaalagaan ito, gabi-gabing pinapaikot ni Dino sa kanilang lugar upang hindi na mabigyan ng pagkakataon ng mga aswang na magkaroon pa ng pugad. Hanggang ngayong pangkasalukuyan, nananatili pa ring buhay si Dino. Nasa malusog na pangangatawan na siya namang ipinagpasalamat niya ng buo sa may kapal. Magpahanggang sa ngayon, tangan niya pa rin ng mahiwagang ugat na binigay sa kanya ng diwata ng Bundok Arayat. Okay. Opinion ko sa kwento. Alam nyo, isang malaking question mark to. Kasi sino ba tong diwata na to na nakatira sa Bundok Arayat? Hindi nabigyan ng pangalan. Pero ako alam ko sa sarili ko na kilala na to ni Dino. Hindi lang niya binigay kung ano yung pangalan. Diba? Pero kung pagtatagpi-tagpiin natin yung halos lahat ng naikwento ko na tungkol sa mga diwata, parang meron siyang kadikit na diwata no? Isipin niyo yung kapangyarihan niya, ugat. Tapos more on nature siya. Ayoko na lang magbanggit ng pangalan ng diwata. Pero alam ko karamihan sa inyo gets na kung sino to. Diba? Baka kasi pag binanggit ko yung pangalan, magtampo sa akin tong si Dino. Kasi nga, wala siyang nilagay sa kwento tapos sasabihin ko kung sino, diba? Parang kabastusan naman yun. Pero alam mo Dino, sobra ako nabitin sa kwento mo. Kasi nga, gusto ko sana mangyari, maghasik ng lagim yung mga yun Tapos isa-isa mong lilipulin.
Kasi sobrang lakas na ng gabay mo. Wala nang makakatalo dyan. Diwata na yan eh. 'Di ba? Kaso lang hindi natuloy. Pero thankful pa rin kasi hindi natuloy. Kung sakali mang matuloy yun, alam ko maraming buhay ang mawawala. Pero overall, masasabi ko lang sa kwento, bitin ako Dino, pero maraming salamat kasi napakaganda ng kwento mo. Isang natural na pagkikita ng ordinaryong tao tsaka ng makapangyarihang diwata. Tapos kinalugdan siya nito. Kaya ang ganda nito. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.